So his sin offering bowl, naingon, teaches that you heard that this bowl is to be purchased from Aaron's own money. Diba daghan mga baka, mga kwan nga ihato dito sa mga tao, dili siya pwede muhalad dito. Kung dili, gikan gyud sa iyang sariling kwartang iyang ihalad. Unya, uban sa paghalad, kinahanglan mo confess siya sa iyang mga sala ug ang sala sa iyang panimalay. So dili lalim mahimong ko ano, dili lalim ang ilang buluhaton. Sayunan ka sa kada tuig ake, muhalad sila 70 ka baka. Sa panahon nga na ang templo, muhalad sila 70 ka baka. Ang problema kay dili para sa ilang sala, kundi para sa sala sa mga nasud. Kay aron ang mga nasud is mapanalanginan, sama nila nga mapanalanginan. Mao gani nga basta nagtindog ang templo, ang katawhan nga naglibot, ang mga nasod nga naglibot sa Israel, basta magtindog lang ang templo, dili maglisod ang libot. Ngano man, doon naman yung sigighalad para sa sala sa naglibot. So sa dihang giguba sa naglibot, ang templo sa Israel, kinsa may nawad-an? Ang nasa palibot. Ngano man, kisa pa may muhalad para sa mga nasod. Nagiguba man nila ang templo. Mao gani niingon si Rabbi Eliezer ben Horkinas, alaot ang tao nga naguba sa templo. Imbes sa yahay ato panginabuhi diri kay naa ang templo na ay sige pangayo pasaylo para sa tuwa, tungod kay giguba nato ang templo, wala nay mangayo pasaylo. Mao ni kasagaran kanon sa naglibot sa Israel. Galisod. Pero sulod po na ni Aaron dito, naka-ingot din na siya. Ligot sila. Ingot din na siya. Kay sa dihang mo sulod na sila dito sa Holy of Holies, litukon man ni ang ngalan sa makagagahom para mapasaylo ang sala sa Israel. Gawas niya, litukon niya ang ngalan sa makagahom, magdala po siya duha kahalad nga baka. Okay. Litukon niya kanapulo. Sa panahon gani nga makita sa magagahom nga dili takos pasayloon ang Israel, ang pari nga naglito, mamatay. Kita na sala ang Israel niya, ang pare o hangyo nga pasaylo ang Israel niya, tan-aw nila nga dili mosugot ang amahan nga pasayloon sila, automatic ang naglitok sa ngalan sa mga gahom mamatay. Unya, mao na hiktan ang ilang tiil. Kaya di man sila pwede mosulod dito sa Holy of Holies. Mao tong ilang birahon. Unya unsa mailanan nga namatay to? Mao nang magbutang sila kanang kiling-kiling sa tiil. Kaya murag iro ba nga kling butangan na nila diri kay samtang magsigig litok ang pare dito sa ngalan sa mga gahom kanapulo. Sige siya glakaw, magsigig tingog kling muundang gani itong kling. But pasabot anak, patay ang pare sa sulod. Mo na ang tibok Israel nga naa sa gawas, magtabon din nagsako, magbutang og abus sa ilang ulo, magsigi na sila ilang. Ngano man, tungod kay nagpasabot to nga namatay ang pare dito, tungod kay ang ilang sala wala sa iyo. Pero kung ang kiling-kiling sigig tingog, mugawat ang pare, magpista ang Israel. Tungod kay ang ilang sala gipasaylo niya siya. Sabi no, pauta na usa man po rule atong basta-basta magpare. usa man po rule sa duha ka baka. Nga gidala niya didto sa tubangan ni Hashem. Yes, offering. Unsa nga klaseng offering? Offering for sin offering. Aron ang sala sa ang sala sa Israel pasayloon. Pero unsa man pud gamit atong isa? Duha man ka baka ang dalhon. Baka o kuno do. Ay. Baka o snake. Okay. So, duha para sa sin offering, pero ang isa sa human siya gahalad is buhian tong isa. Para man to kang kinsa? Para kang Azazel. Kinsa man si Azazel? Sa anghel. Usa na siya ka lugar diin didto dunay demons nga nagpuyo. Dahil ang katong baka or kanding nga ilang buhian para kang Azazel is mautoy magdalag ilhanan usa nga ang Israel gipasaylo. Ora. Diya rin nakatuwa o kanang tiyon. O man ta kabalo ana. Gay ko kailag usay Azazel so pa ko nagbasag tura. Nga ingon ana abi na ko ang pare lang moy maghala dito dili day. Duha day ang ipadala, isa para kang Hashem sin offering, ang isa para sa demons. Napoy rule. Pero ang mga Hudyo ani wala na magtugot sa tuwa nga maghisgot ani wala man gamit sa tuwa. O wala may gamit ni sa tuwa. Ano man. Pero at least nasayod tag unsa ilang gipanghimo.
Kabalo ta, nga dili na isa yun, mahimo ko diyo. Kabalo ba taon sa nakataya ani nga, kwan? Death penalty ni siya. Death penalty ni siya kung ang imong intention sa pagtuon ani is para makatun ka sa ilang balaod. Pero blessing ni siya kung ang imong pagtuon ani is for the sake para makabaluta sa atuang boundaries sa 7 laws. Una mga rabbis is dili gid sila nag-advise sa ingon asi nga pagtuon. Tungod kay kung mali ang atong intention sa pagtuon ani, then makabatuntag decree sa kamatayon. Pero kung ang atong tuyo ani is aron makatun lang, aron makakita ta sa ato ang boundaries, makita nato nga dili dahil lalim ang ilahang pag-antos. Ug mupili na lang ta nga dinhi na lang mi sa 7 laws, kana usa na siya ka blessing sa tubangan niya siya. Mao gani nga ang tanang nagtuon og tura for the sake of 7 is like a kuhin gadol. Kisa man ang kuhin gadol? Si Aaron. Labyan pa nimo ang mga Hudiyo, ang mga rabay, ang kuhin, kundili ang imong yung label is tupong yun mismo sa kuhin gadol. Ya, mag-convert ka. Pwede naman dahil ka mutupong mismo sa kuhin gadol. Basta lang, ang imong pagtuon diha sa Tura is ang imong intention para makasabot ka sa 7. Kung saan man imo pag-ila sa white ug puti, kung wala ka kailag, unsay black. Kung saan man imo pag-experience sa black, kung wala ka kasulay, ug black. Kabalo ba ka kung sa ngit-ngit kung wala ka kasulay, kulong sa ngit-ngit nga lugar? Kaila ba ka kung sa ngit-ngit kung wala ka nakatesting og sulod sa kwarto nga ngit-ngit? So kinahanglan na experience nimo siya para ma-appreciate nimo ang lights nga naa sa gawas. Nga din nga naa ka sa kangit-ngit diha sa sulod sa kwarto nga ngit-ngit sa bisan gamay lang ang lights nga imo makita sa gawas nga lights, ma-appreciate nimo bisan unsa ka gamay sa light. Una kinahanglan na experience nato ang Tura para ma-appreciate nato ang 7. Ito ang mataglisod. Naraman na isa yun. Nganoon sila initabo? Ngano yung anak man? Kung sila initabo? Okay. Every deeds counted by Hashem. Walay lihok nato dire sa kalibutan nga wala kabalo ang Hashem. Mao gani kabantay mo sa kada gabi matulog ta. Kay sultihan ta mo tinuod. Gikan sa pagtulog sa imong mata, 30 minutes ana, gikan sa pagpiyong nimo ang imong soul magawas. Unsa may trabaho anang soul nga magawas? Yes, mo report na dito kang Hashem. Unsay imong ipangbuhat dito ana adlaw. So bisan unsay gibuhat nimo ana, nibal-ana ni Hashem kay dunay tig-record ana dito. Ang ni-record ana ikaw mismo kanang inner nimo nga dili gusto sa imong ipangbuhat. Sa tanang dealings nimo sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nimo, naibal-ana tanan ni Hashem. So every deeds counted by Hashem, no one can escape from the verdict of Hashem except the humble one. Tanawa tong isulod dito nga hubog. Basta hubogan ikaw unsay naa sa imuha, you are prideful. Hindi na ka palupig. Inom kag isa ka shot, butan kayo ka. Wala pa na. Inom kag duha ka shot, sa initabo sa imuha. Mahimo na kanto katib. English nagsugod. Tulo ka shot. Unsa hitabo sa imo ha? Isog na kaayo ka, muro na kag tigre. Pagka ikaw pat, shot kay ikaw pat, lubog na ka murag baboy. Ngano man, tulog na ka sa imo sinuka. Ngano unsa day gilihian? Unsa day naa sa ilimnon ngano na siya? Okay. Sa panahon ni Noah, sister, ingon ani ni siya.
Pag naog yun ninuak sa arka, walay tanong tanan. Ilunop man, 150 days. Ilunop, pila ka bulan na. Pag lunop ang 150 days, another 150 days po, paghubas. So, usa ka tuig na siya nga napuno og tubig ang yuta. So, kinsay tanong mo, lutay. Wala. So, ang resulta paglaong ni Mose, ang una niyang gitanom is vine. Grapes. So, nagsige siya daro para magtanom og vines, kanang grapes. Nitungha si Satanas siyang atubangan, ingon si Satanas, tabang ko nuak. Siyempre, kaya nag-offer og tabang, sinuak, milipay. Sige, tabang. Unsa may gihalad? Dali-dali dayon si Satanas og halad. Unya una niyang gihalad, dap. Kalpati ba pati? Iya dahil gipatay, gibubo niya ang dugo dito sa yuta. Dito ang vines. Ikaduha niya, kuha dahil siya og monkey. Usa may monkey. Sub sayo sayaw. Tabian mo, English na. Oh, iyang giihaw ang kanding, iyang gihalad ang dugo dito sa vine. Gibubo niya. Unggoy. Ikatulo niyang gihalad. Tigre. Kuha niyang dugo. Isog na. Oh. Pagka ikaupat, dugo sa baboy. Ihaw siya baboy. Iyang ito. So, mauna ang batasan nga makuha sa makainom o bino. Primerong shot, abutan, disinti kayo. Pinana pang kamot sa tubangan. Ngiyugpos pa, disinti kayo. Ikaduhang shot, kaya di man makuntintog shot, anak kadagko. Kaya ang shot, katumang basong dagko, yung tinuba. Ikaduhang shot, so may nahitabo. Tabian na, gawas na ang pagkaunggoy. Ano man, maging English na, din ang storya Bisaya. Tagalog tirada na, bisag nagtutuali na. Yeah, sayaw. O, sayawan na. O. So, ang nahitabo, tabian na. Pagka ikatulo, di na maluping storya. Tulo ka shot, isog na kayo. So, yung kainom, kanya-kanya, sibat yung isog na magkahagit na mag-away. Pag shot, ikaupat, lubog na, mura nagbaboy. Nga naman, tulog na siyang kugaling ng suka. Basta yung igit, tigan. Wala gibawal ang inom, pero drink moderately. Mao gani na ang sa botelya, drink moderately. Kay kung dili ka mo inom og moderately, unsa may hitabo sa imo ha? Moderate sa. Moderate so gyud ka katikangkang og dili ka moderate mo inom. Wala man na, naa man na sa tura nga painumon gyud ka. Ngano man ang pag-inom is kalipay na siya sa tubangan ni Hashem. Mao gani mga Hudiyo panahon sa Purim, maghubog na sila. Okay, kanang adlaw is panahon na sa kalipay kay ang makagagahom nagluwas sila gikan sa kamot ni Haman. Moto nag-declare sila sa panahon nga naluwas na sila gikan sa kamot ni Haman katong general ni hari kisa tong hari nga kuan ato nga gikuan ni Esther nga giadto niya nga naibog man siya ang hari nga gitug-an niya si Haman nga mao nang kuan ni Haman gusto niya patyon mga Hudiyo. Busa ang hari gipapatay karon si Haman. So naghimo maghikuganan si Haman dito bitayon ang mga Hudiyo. Siya gibitay dito siyang himo bitayanan. Mo to nga human ato nahitabo namatay si Haman nagpista sila. Inom gud sila taman mahubog. Maora na panahon nga allowed ang Hudiyo maghubog. Pero sa tanang adlaw pwede mag-inom pero drink moderately. Bisan kita pwede ta mag-inom pero kinahanglan moderate. Disinti ba nga inom? Dili nang inom nga binaso nga murag tuba. Juice. Kuntis pa. Sige, hotdon ako na eh. Blag. Sa kabaso, disinti pa na. Kaduha, sige, ako na po. Di na manghatag og baso, gusto iyahan na tanan. Pag gunito ni mong mic, di na manghatag og mic, iyahan na tanan kanta. So, ingon ana na siya. Kinahanglan mo inom, pwede. Pero kinahanglan disente nga pagkakas. Kinunsihal gyud. Kung presidente atong istoryahan pag inom, dapat ang atong imnon sa gani basta presidente ang istoryahan. Ang imnon kinahang grape wine. Sinte. Pero mga mayor lang atong hisgutan atong imnon beer. Anduay. Mga kapitan atong istoryahan ang atong imnon tuba. Kapitan raman. Pila na may mahatag ang kapitan nga tuba ramang gyud. Ang konsehal.
So timing na siya. Wala gingon nga dili, pero kinahanglan moderately. Wala ginom, human na to ang alas 12 ba, pero atong parsya mubura, pero taas kay tag istorya. Naabot. Okay, tanaw sa nato ato ang kaagi diri nga unsa na ni. Okay. Okay, salamat. So, and this is the reason why Hashem let Aaron to wear linen cloth to emphasize his simplicity, humility toward others. Mao gani makakita gani mog leader sa simbahan nga tapuno og burloloy. Api kina inyo nang kwarta mo igihimo burloloy ana. Asa man siya kwarta nga kasagaran sa mga pastor o mga trabaho. Nagsalig man na nga kuan. Daghang membro. Di ang resulta ang pastor daghang sakyanan. Gwapong sakyanan, gwapong balay, pero ang membro no ikay nagtinail ngano man wala ma-bless. Nagsigigatag sa pastor pero sila wala na bless. Tungod kay ilang nihatag wala na adto sa tama nga atuan. So ako dayong pahibalo sa inyo ha nga ato ang Chidaka Box wala na sulod. Ako ana nang gitilok gihatag katong sa nasunugan jo sa 23C. Padala na nako tanan dito kay para at least maadto sa tama. Naay tama. O nay tama nga panganan. Pwede gamiton dinhi pero dili pud tanan. Usahay mo share pud dito sa uban. Ano siya? Eh basig tingala mo ba inigabot sa artista wala na tay. Amblihan na to na. Ibis na puno o dili kay taman nga mahinumdum makita na to nga dapat tabangan. Maablig yun na nga Chidaka Box. So dili kita maghinayang ang ato ang Chidaka Box kuan mahulog kay naagi siya tama nga kadtuan. So at least makatabang man lang sa ila. Dili man makahatag sa tanang panginahanglanon nila pero at least masulbad man lang pisan ang ilang pag-CR, alang paniudto. Makahinga sila kadiyot. Nakatampo na. So the Jews are chosen people. Dili gina siya malalis, pinili gina katawan sa Israel. The Kohanim are the chosen of the Jews. Ang pare pinili na sa mga Hudiyo. Ang nagpili ana nila is ang mga Hudiyo. Mao gani ang 11 mo trabaho kay ang ilang pinili nga mga Lebihanon ilang suportahan. Suklayan. Okay, ang 12 tribes, ang 11 tribes patrabahoon para muhatag dito sa ika-12 nga mao ang Levites. Mao to sila gitawag kuhin pare. Ang tanan nga mga Levites. Unya among the Levites nga kuhin na ako na sila pinili. Katong ilang pinili, mao to'y gitawag og kuhin sa kuhin. Mao to'y gitawag sa Hebro og kuhin gadol. Labawng pare kay labaw sa tanang mga pare. Og kana mauna siya si Aaron. Okay? So therefore, he and only he, si Aaron lang, ang budtong makasulod sa Holy of Holies. Even Moshe, dili makasulod sa Holy of Holies. Tungod kay si Moshe is hari, pero dili siya labaw. So kanya separation of power sila. Si Moshe dunay buluhaton pag dumala sa Israel. Si Aaron doon na po'y buluhaton dito sulod sa Holy of Holies. Separate in powers. Lahig simbahan, lahig. Di ako siguro nagbuhan na sila. So dito ta nakakuhag idea nga naatay gitawag og lokal, naputay gitawag og katong judiciary. Naay kanang gitawag og kanang sa gobyerno nasyonal naay gitawag judiciary. So di ana lain buluhaton kay og wala na siya wala may mobalanse basig magpatuyang kuning atong nasyonal. So mao nang naay dunay mutan-aw pud nga judiciary. So na judiciary bantayan pud ni dinhi sa nasyonal. Isig bantayay sila so balance na siya. So therefore, he and only he could enter the Holy of Holies on this holy day and actually influence Hashem to ignore and even transform the sin of Jewish people. Kinsa lay makatransform sa sala sa Israel is ang gitawag og kuhin gadol kay Shara ang pwede mo pa mangayog pasaylo dito kang Hashem kay Shara ay makasulod dito sa Holy of Holies. So kung tan-aw nato ang power sa kuhin gadol unsa kadako? 11 tribes magtrabaho para sa mga kuhin. Ang mga kuhin magpili og kuhin
Kohen Gadol among them nga pinakalabaw sa tanan. Sa ato pa ang gitawag og Kohen Gadol mao'y pinakataas nga position sa Israel. Okay. Pero matingala ta sa gisulti sa Sanhedrin 49a. Naingon ang Sanhedrin 49a, it discusses the 7 Noahide commandment and tells us that it is forbidden for a non-Jew to learn Torah. Gidid-an ta pagtuon og Torah nganuman tungod kay ang pagtuon og Torah nga wala sa tama nga intensyon is punishable by death. So kining gibuhat nato is actually kung mamali ang atong intention, it is punishable by death. Pero kung matama po ang atong intensyon, this is a blessing to us. Nga naman, because the Torah is Hashem's special gift to His people. Ang Torah is para na siyang katauhan. The Jews and therefore must be treated himself separately. Tungod kay ang Torah sa Hudiyo is nagdala na siya wisdom sa kinatibuk-an sa creation. So kinahanglan it must be treated well. Bantayan nato nga dili gyud mapasipalahan. Pero nganong ang Talmud nagpadayon man sa pagsulti, if a non-Jew learns Torah in order to improve the observance of his 7 commandments, he is equal to the Kohen Gadol. Unsa daw ang Gentile? Dili allowed pagtuon sa Torah kay kung mali ang imong intensyon, you are punishable by death. But if your intention is correct, para lang maka-learn ta asa ang atong boundaries sa gitawag og 7 laws, you are consider yourself as a Kohen Gadol. Para ma-learn. Sanhedrin 49a. Para ma-learn. So ang tuyo nato nganong gidip nato nigisgutan nato walay labot aron makita nato unsa ilang gipabuhat, ma-experience nato unsa ang ilang kinabuhi para ma-appreciate nato nga hayahay daay kayo ta. Kay kung dili nato nabuhaton magsige magutag handom sa ilaha. Magbasa tag Torah, oy labi adin ni Hudiyo na ang blessing sa ila. Mo nang mag-convert jud ko sa Diyo, kay ang blessing to sa ila. Pangutana, ang intensyon, tama mali? Mali. Tungod kay nagpa-convert lang ka tungod kay ang blessing to sa mga Hudiyo. Nga ang pag-convert nimo is ang pagduol na siya kang Hashem. Diri aron makabatong tag blessing. So kung ang imong tuyo tungod kay taas sa ilaha ang blessing, then your intention is wrong. Your intention is wrong. So naingon din the Talmud, if a non-Jew learns Torah in order to improve the observance of his 7 commandments, he is equal the Kohen Gadol. Labyan pa nimo ang mga Hudiyo nga religious nga naa karon sa Israel. So kung matama nga ito intention dire, malabuan nimo si sister kana. Pero dili intensyon nato nga labuan si sister kana. Kay mamali na po ang imong intensyon diha. Gusto ta nga mulabaw nga mutupong ta sa Kohen Gadol mo na nagtuon tag Torah para makakapot ta nga tupong sa Kohen Gadol, then you are in a wrong intention. So ang atong pagtuon sa Torah nganong ato gining gisalom og dip is aron matama ang ato ang pag-alagad sa 7. Nga naman, kabaluta, nga dili sayon ang ilaha, naaratay 7, sayon. Kabaluta asa nga to ang boundaries, kay kabaluta mismo asa ang ilang utlanan. Kung kabaluta asa ang utlanan sa silingan, kabalubata asa ang utlanan? Yes! Kung dunay muhon ang yuta sa silingan, buot pasabot, nga kanang muhon na, biha rapog kataman. Di ka pwede mo labaw, kay kanang muhon na, muna ilanan sa ilang yuta. Kung musulad ka diha, automatic trespassing ka. So sa'yo na ba sabton? So ang ato ang pagtuon sa Torah is dili para malabuan si kana, kundi aron masabtan nato unsay naa kang kana. Unsa kalisod ang naa nga iyang gisudlan para lang siya makaabot diha. Makita po nato nga sa iyang kalisod, hayahay ra dahi ta ikang para sa iyaha.
Pero nganong mag-ambisyon man taan ang iyaha nga pwede raman dayta dire. So makita na to ang iyang boundary. Sa iyang boundary nga nakita na to, maupod na ang ato ang boundary. So kita na to ang boundary. So luag ang ato ang kaugalingon nga mulantaw sa tura, mulantaw sa ilaha, ana na sila, lisod sila, nganuman mas duol sila kang Hashem. Pero bisan layo ko, pero nagtinguha gihapon ko kang Hashem. Tungod sa imuhang pagtinguha nga gian ko nimo nga labaw sila nimo. So mahisama ka karon kang Moshe ka mapa inupsanon. Di ba? Unsay sulti ni Moshe? Luyo sa pagkakabot ni Moshe sa taas nga kahibalo. Niingon si Moshe, kung dunay makaabot nga sama sa akong naabot karon sa pagkatinuod siya labaw kay nato. So gipaubos ni Moshe. So ingon ana punta. Naata karon dire sa tuyo nga makakabuot kang Hashem. Dili sa tuyo nga aron malabuan nato sila. Pag-ingon sa Torah, observe my statutes and laws, that if man does it, kung ang tao magbuhat ni ini, he will live in them. Unsay sulti? Ang term nga man emphasize the non-Jews. Tao dayta, tao ta dili. Tao. So pag-ingon sa Torah, if a man, apil ka wala. Apil. Pag-ingon sa Torah, observe my statutes and laws, that if a man does it, kung ang tao mag-observe siyang balaod, kung saan yung balaora, balaod raman ni sa Hudiyo? Dili. Nga naman, dunay balaod ang makagagahom alang sa mga hintil. Mao ang 7 laws. Kung magbatinumanon lang daw ang non-Jews, ane? Hence, a non-Jew can also learn Torah. Para unsa? To improve the observance of the 7 laws. So dinhi pud ta usahay magka-problema tungod kay ang mga rabbis kanya-kanya magudpod. Tinuod gyud na nga ang mga rabbis do na poy kanya-kanya mga teaching. Unya kanya-kanya sila rabbis, kanya-kanya pud sila pugong nga di pud ta kaadto dito sa pikas. Mao nang dunay rabbis nga maingon nga dinhi lang gyud mo, mao lang gyud ninyong tun-an ayaw mo kadto diha. So kita nga magtan-aw ana, kita na lang po'y musabot. Nga naman, kay sila mismo, kanya-kanya po na sila og pugong. Kanya-kanya pong hakot. Kanya-kanya po na sila hakot. Nga naman, sa ilaha mismo dito na ay gitawag division. Taas sila division. Kanya-kanya sila pugong, mo nang kanya-kanya sila tan-aw kinsay kompetensya nila, para di ka maadto sa ilang kompetensya, mo nang ilang pugngan nga ayaw basa dito, diri ra ka. So kita kasabot kayo tana. Sabot kay tana dili mata mga bugo. Di ba gipa-eskwela ganita, ang mata gibutang dapit sa utok para kung unsa ito makita hunahunaan dayon nato. Sabot kay tana. Unsa ilang mga intention nga ingon ana. Kuna nga kita na lang puy mo sabot. So unsay mahitabo sa tawo nga magtuon og 7 laws? Unsay mahitabo? Unsay what happened when people tried to study Torah but not for the sake of 7? So ay may tabo sa ilaha. Ma-abuse nila ang pagbasa sa Torah. Ngano man, nagtuo sila nga sa ilang gibasa apil sila. Di ba mo man nahitabo? Oh, nagtuo ta pag ingon isulti mo sa mga anak sa Israel, dili ka magbuhat ani. Tuo pud kang Israel ko kay pareha ko gibati sa Israel. Kung claim po kang apil ka sa iyang isulti. Tao ka dili. Prove. Isaiah 56:1-12. Isaiah 56:1-12. So, kasagaran sa mga tao nga gustong mahimong Hudiyo, nga walay kapasidad nga mahimong Hudiyo, mo claim nilang sila sa ilang sarili nga Hudiyo, mao ni nga verse ang ginagamit. Kay isa-isa na pagbasa ha. So, says Hashem, keep justice and practice righteousness. Sa iyang tudlo, kinahanglan na kay hustisya, mag-practice kang pagkamatarong, then nagpahibalo ang makagagahom nga kung imo ning tumanon, mag-keep justice ka, unya mag-practice kang pagkamatarong, dool nimo ang kaluwasan. And my benevolence to be revealed. Ang iyahang pagtunlo is iyang itugan ang iyang mga sekreto.
So naingon ang dos. Fortunate is the man. Claim na yung tataw ka dili. Oh, So claim na yung kaapil ka ana. who will? Oh. Fortunate is the man who will do this. And person who will hold fast to it. Person ka dili. Claim na yung ta nga apil ko ana ka person man ko. He who keeps the Sabbath from profaning it and guard his hand from doing an evil. Apangutana, apil ba ka ng Sabbath? Na, Naman sa gisgutan, andaman. Napag person. apel yun. Apil ko. So claim na yun ang Christian nga apil sila sa Sabbath. Ano man, naaman sa verse kaklaro ana. Yaman. Fortunate is the man who will do this and person who will hold fast to it. He who keeps the Sabbath from profaning it and guard his hand from doing any evil. So claim na yun ang Gentile nga apil sila sa verse kay gisgutan tao. Di man may mga unggoy. So apil mi sa gisgutan nga pwedeng magsabat, magbantay sabat. Pwede. Claim na yun sa 3. Now let not the foreigner who joined Hashem say. Ayaw sa nadang. Hashem will surely separate me from his people. And let not the eunuch say, behold, I am dry. I am dry 3. Pila ka tao ang gisgutan sa verse 3? Pila ka klase nga tao? Pulo na siguro. Now let not the foreigner who joined to Hashem. Kanang foreigner, kano sa man ka mahimong foreigner sa Israel? Ha? Dili ka Israel. Dili ka. Kano sa ka mahimong foreigner? Tumato ka dito. Tawgon ba ta foreigner sa Israel kung naa ka dire? Tawgon kan silingan. Pero dili pragot sa Amerikano mo anhi dire, foreigner ba sila dire kung dili sila mo anhi dire? Amerikano ra sila. Amerikano sila taga US. Mahitabo lang sila mahimong foreigner kung muari sila dire. So kading gisgutan din ni now let the foreigner who joined Hashem sa ato pa mga other nation nga moadto didto sa ilaha. Apel ka itong daman. Now let not the foreigner who joined to Hashem say, the Lord will surely separate me from his people. Ngano maingon mo siya separate ug wala siya naipon? Di ba kabantay mo? Moingon ba daig ang Hashem nga separate ka gikan sa iyang katawhan ug wala ka naipon? Sa to pa, nakaipon ka. Mo nang makaingon ka sa ilaha. Moingon ba daig ang Hashem nga separate ko sa iyang katawhan sa panahon nga maghatag siya reward? Ingnon ba daig kang separate ug wala ka naipon? Ang logic ba? Bantayan logic. Mahimo lang kang separate. Mahimo ba? Pwede ba ko mo separate sa imuha, Brad? Kung naa ka sa nabunturan na ako dire? Separate naman daan. Di na kinahanglan separate. Kay wala daan. Wala ta nagkuyog. Mahitabo lang nag-separate ta. Kung nagkuyog tan duha, i-separate ko kay nagkuyog ta. Ana ang logic ba? So kana kiningon ang verse, the Lord will surely separate me from his people. Put pasabot nag-ipon sila, nahadlok ang foreigner nga moingon ang makagagahom nga i-separate mo sa panahon nga ihatag ang reward. Sa verse 4. Duha ka klase ang tao nga gisgutan dinhi, kinsa foreigner nga nakaadto dito sa Israel ug ang eunuch. Kinsa man ang eunuch? Mauni ang mga tao nga naa didto nga gipang kapon. Kay numdum mo sa unang panahon nga hilig ang tao kapunon. Mao nang gitawag og eunuch kay gikapon sila. Tungod kay gikapon sila, dili na sila makabaton og mga anak. Mo na sa verse 4 tan-aw nimo. For such says the Lord to the eunuch who will keep my Sabbath and will choose what I desire to hold fast my covenant. Verse 5. I will give them, kinsa man ang them, ang eunuch. Kaya nagisgot man sila sa eunuch. In my house and in walls, the place a name better than sons and daughters. Ako maghahatag nimo mga anak. Ngano man, nabala ka ang eunuch tungod kay di na siya makabaton og anak o ang iyang ngalan makalimtan na kay wa man siya liwat. So ang verse 5,
gihisgutan diha ang yunok katong mga gipangkapon nga mga tawo nga tuwa dito sa Israel. Kay sa unang panahon naay mga yunok, karon wala naman. Kadungog pa ba mo nga naay gipangkapon nga tawo? Wala na. Kanang gipang bisektomy ba? Sa una gyud karon bisektomy ugat ra may tanggalon. Sa una gyud kuhaan gyud nagitlog. Oh, dili gyud na siya kumpleto gyud nga yunok. Ang yunok gyud gikuhaan dito itlog. Sa una, ang ilahang paagi para mapugngan ang pagkalalaki is kuhaan gyud ng itlog. Murag iro ba nga kuha itlog. Mo na gitawag og kapon. Karon lahi naman ang kapon, modern naman, ugat naman lang. Unya ang babae pod is katong gitawag og ligation, ugat lang gihapon. Mo na opposite sa lalaki ug babae. Sa tanang gilayget actually kapon po'y tawag ana, pero lahi ang paagi sa kapon sa una. Itong gitawag nila yunok. Kay katong yunok sa una wala gito itlog. Karon na pa man tay itlog. Sundalo ito, white dog ito. Oh. So kining verse 3 ang gisgutan dinhi. Oh, kining gisgutan sa verse 3 is duha ni ka klase nga tawo. Foreigner, mga dili Hudiyo nga naa didto. Nga nabalaka nga the Lord will surely separate me from his people. Nga naman, naipon sila dito, naa sila dito. Pero kining giingon nga foreigner who joined the Lord, kaning who joined, unsa man na siya? Ni apil, mao ni sila ang mga nagpa-convert. Mao gani the Lord will surely nasa commentary. Why should I become convert kung i-separate lang ko? Sa ato ba kining niingon din nga foreigner who joined the Lord is mga converted ni nga tao nga naa didto sa Israel. Dili yung sufficient dito, pero converted. Dili ni foreigner nga kita naa dinhi. Unya tawa sila sa Israel. Usa ano to pagkay mo foreigner sa Israel nga naa ra mo to diri? So mahimo lang tang foreigner kung muadto ka didto sa Israel. Unya kay naa may sumpay nga who joined to Hashem. Sa ato pa nagpa-convert kang Hashem. So kining gisgutan sa verse 3 is ang convert ni siya nga mga dili Hudiyo nga nagpa-convert. Unya naghisgot pud ni sa mga yunok. So duha ka klase ang gisgutan sa verse. Asa may ato diha? Wala. So ang gisulti sa Isaiah 56, 1 hangtod 12, wala gyud tay apel, particularly gyud sa verse 3. Kay wa gyud tay apelan ng verse 3. May tungod sa yunok, unsa may sulti? Let the eunuch say, why should I better my deeds? Ngano magbinut-an man ko? I am like withered tree, mura na kog walay kapuslanan nga kahoy. Nga naman, wa na ko'y remembrance. Unsa pa may handumon sa iya nga wa man siya anak, kikuhaan mo siya gitlog. Kinsa may maghisgot sa iya ha? Kinsa pa may maghisgot sa iya wa naman? Wa siya pulos, mamatay siya, wa na siya. So kung mabasa lang ta, wala. Dahil kita kasabot. Nagtuot ang apil ta, kaya na foreigner. Nara ka diri gabasa niya, apil na ka, na foreigner na ka. Unya, napagay who joined to Hashem. Put masabot, niipod ka ng Hashem. Sa ito pa, nagpa-convert ka. So wala tay labot, ana. Bisan pag muadto ta sa Israel, basta wala ta nagpa-convert, huwag yung kay apil, ana. So nipasalig ang Hashem, naingon ng Hashem. Hashem say to the eunuch, who will keep my Sabbath, katong eunuch, katong walay itlog na nagsabat, kay naa siya dito sa Israel, nagsabat siya, and will choose what I desire, and hold fast my covenant, unsa iyang pasalig, I will give them, tungod kay daghan man ang eunuchs ganing gisgutan, I will give them in my house, and my walls, ako silang tagaan sa kuang balay, tagaan ako sa kuang mga walls ug lugar, tagaan ako siya ngalan, ngano man ingon siya nga wala na siya remembrance, busa ang makagagaw maghatag yang ngalan, better than the sons and daughters, labaw pa kaysa imuhang mga anak. So dili ka babala ka yunok, kaya akong ihatag nga ngalan sa imo, labaw pa sa ngalan nga imong ihatag kung dili ka yunok. Tagaan dakag an everlasting name I will give him, which will not be discontinued, nga dili maputol. Nga naman, naputol lang yung ngalan, tungkol kaya di na siya makabato ng anak. So, ang verse 5 is intended for the eunuch. So, dili ta kaapil, ana. Ang problema, kaya mga tao, mugunit mananang them, I will give them.
I will give them in my house and my walls a place and a name better than sons and daughters. Ganong better than sons and daughters man. Tungod kay ang yunok, dili na makabatunog anak. Mao na nga makagagaw, maghatag og labaw pa sa mga naay anak. Oh. Pero kung magbasa tagyano anak, hindi man mo yato interpretation. Intentional. Mo nang moingon tag apil ta. Ngano man wa man ta kasabot sa tong ibasa. 6. And the foreigner who joined with the Lord with Hashem to serve him. Nay foreigner, pero naipon. Sa ato ba convert ang but pasabutan niya? Oh. And to love the name of Hashem, to be His servant. Okay, sa manang servants, di ba Israel? Everyone. Kano ingon mag-everyone? Ang giingnan na ng everyone is ang foreigner o ang eunuch. Kaya mo may gisgutan sa verse. Huwag mo na magisgut ng nations. Huwag mo na magisgut sa tuwa. Ang gisgutan katulang nag-convert o ang eunuch. Mao na pag-ingon kay everyone, wala tayo appeal. Kung sa giingon sa everyone who observe the Sabbath, kinsa ng everyone? Ang foreigner katong nag-convert o ang eunuch. Everyone who observe the Sabbath from profaning it and hold fast to my covenant, I will bring them to my holy mount and I will cause them to rejoice in my house of prayer. Their burnt offering and their sacrifices shall be acceptable upon my altar, for my house shall be called a house of prayer for all people. Dili na po tamuklen, tanawaw, apil lagi may, nga naman, for all peoples, di ba din ito? Pangutana, kinsa man ang gitawag for all peoples? Apil ba ta? Apil ba ta na? Oh. Ang gingong for all peoples is meaning not only Israel, but also for the proselytes. Kinsa man ang proselytes? Ah. Proselytes mean convert. Ah. Tanawa ang meaning sa proselyte. A righteous proselyte is a Gentile who converted to Judaism. Sila ang gitawag ng proselytes. Sila ang gitawag for all people. Ang balay ni Hashem o ang ulampuanan ni Hashem is alang sa mga tao. Alang sa tanang mga tao. Ang gisgutan ni ining tanang mga tao is katong ilang mga taong gipanggisgutan. Wala tay apel. Gawas lang kung muipon ta apel. So kung muipon ta kang Hashem, then maapil ta na. Kaya nga naman, so says Hashem, Elohim, who gathers in the dispersed of Israel. Kinsa man ang dispersed of Israel? Mao niya mga Hudiyo nga naa sa mga nasod. Katong diaspora ba? Katong nasa US nga mga Hudiyo. O, kato sila gitigom. Mao nang Israel sa diaspora. I will yet gather others to him. Kinsa man ang others? Mga nations kita. Dili pa ta nahisgutan sa verse 8. So katong ningon, I will gather the dispersed of Israel, mga Hudiyo, gihapon na sila nga naagawa sa mga nasod. Unya pag-ingon sa turag, I will yet gather others to him. Mao ni ang gitawag og mga hidden nation nga moipon dito sa ilaha. Diha pa ta makaklaim nga apil ta. Kung kinsa man eh. Mao na mga nohide nga magtapok alang sa kahimayaan ni Hashem panahon og Sabado. Pero dili panahon og Sabat. Kay kung Sabat pa, nawala mo tanan dinhi. Kay dili man pwede mo travel panahon og Sabat. Dili pwede mo sakay og sakyanan, dili pwede mo tubil og gasolina. Yang saan mapag-abot trig di mo motubil? Mangita ni paraan, mangita ni sila paraan. Bawal magluto, bawal tanan. Nya panahon og dugon, tanggisgutan nato kagabi sa tuwa. Balaod sa nida. Nga panahon ang babae dugon, pag-undang sa dugo, ihapag 7. Mao na balaod sa Hudiyo. So, kung ang tanan nimong hikapon ana, mahimong mahugaw tungod kay hugaw ka anang panahon na. So, kung ipon mo sa usa ka balay, panahon og dugon ka, saan man nimo? So, may magluto, ikaw mo tanan. Wala ko pwede din nagkalakos. Kami pa na ni Ani ko, wala ni Duga. Oh, mo nang ang babae nga nagbinoposal na is forever clean na siya. Forever clean. Pero ang babae nga kanang gidugo pa, naa na siya gyud sa isa ka bulan, naa na siya gitawag kahugawan. Mao nang dunay balaod sa nida.
sa mga gipang dugo na nga regular ang dugo. Katong mutultol sa pizza ba? Pero katong dili mutultol sa pizza, lahi pud siya balaod, mao to'y gitawag sa Hudi og zaba. Nga ang iyahang kwenta pod lahi pod. Hangtod na dili mo undang ang iyang dugo kay regular man iyang dugo, hangtod dili mo undang og dugo, dili ka kaihap og 7. So diha na siya mo ihap og 7. Og undang na iyang dugo karon kay pag ihap og 7, undang na iyang dugo na may spotting. Ipa-check na po na sa rabay na ko spotting. Then, another count na po. Hangtod mo undang ang spotting, another count na po. Karon pila na lang kaadlaw imong idulog sa imo ba na? Pila ka 7 ang bantayan sa mga dunay irregular nga dugo. Pangutana, nganong gibuhat man ni Hashem nga ingon anang babae? Ang lalaki na amang pod. Ang lalaki nga kanang magsige gawas gani. Gawasan pod gikan siyang organ nga magdamgo ana duna pud siya balaon, mahimo pud siyang mahugaw sa panahon nga naa niya. Ang tanang gunyang gunitan ana panahon hugaw sad. Pero bintaha ang laki kay human siya maligo pagkasalop ana malabhan niya sa nina, wala niyang kahugawan. Ang babae gyud kay kailangan mo ihap og 7. Sige mag-spotting gud. Nya sulod ka gudiyo. Nya sa man imo asawa nga kaning laki ra ba? Taud-taud dai gay kog kape. Dai gay kog kuan. Dai gay kog kuan. Dai sukari ko dai. Napuro dai. Oh, murag wala malutas og mama. Dali siya dai, mulo ko dai. Oh. Sao man na to nya? Ang balaod na kailangan man mo separate gyud. So sa man pag separate nimo nga dependent man ang bana sa asawa. Wala po lain balay. Nya, plato na to separate. Isa ra. Dahil nagplato to. So dili ka pwede mahimo nga Hudiyo kung dili ka andaman ng mga butangan na. Magbasa-basa lang ka mo claim ka na wala ka kabalo kung saan imong gisudlan. Magpakaron-aron gyud ta nga pwede ni ako ni pwede ni. Nya pagingon sa tura ron, all the beasts of the field come to devour all the beasts in the forest. Ug imo lang nabasahon sa man na nimo pagsabot. Kinsa man na? All the beasts of the field. Kinsa man na siya? Aron kaunon to ang beast in the forest. Kinsa man na siya? O wala ka unsa, di ka kabalo unsaon pag kuan ana. Kay kaning gitawag beast of the field. Kung moadto ta sa interpretation sa mga Hudiyo, mao ni ang mga convert. Mga hidden ni sila nga nakikipon dito sa katawhan sa Israel. Mga convert ni mga nohide. Nga moaway dito sa gitawag og beast of the forest. Kinsa man ang beast in the forest? Mao po na ang mga hidden nga wala man ning kamot pagduol kang Hashem. Pero nakita diha sa Torah sa verse 10 nga ang beast of the field is lupig sa beast in the forest. Lupig siya, the beast of the field. The beast of the field is not strong as the beast of the forest. Tanawar ko ng mga iro sa lasang. Kinsa isog? Iro sa naa diri sa syudad o iro sa lasang? Oh, ang baboy nga naa sa lasang, kinsa isog sa baboy nato nga naa diri syudad? Sa lasang. So ang beast of the field is lupig na siya sa beast of the forest. Mas weak ang beast of the field. Nga naman, tungod ang beast of the field is dunay lookout pero buta. Nga naman, dunay convert, dunay maningkamot pagduol kang Hashem pero buta kay ang intensyon nila mali. Wala kasabot sa ilang isudlan ba? Mao na nga kung dunay mo abot nga beast of the forest mga kaaway. Unsa unya pagkabalungan na kaaway? Nga buta man siya. Sama siya sa usa ka iro nga dili kabalo mo paghut. Kabalo mo depensa. Kabalo mo depensa. Mao gani mayon ko sa inyo ha nga kinahanglan labi na gyud particularly nga mga kaigsunan nga naa sa gawas, we should stand sa atuang pagkanuhide. Dili kay makakita lang ta, makadungog lang ta nga duna ditoy rabay nga nag-ingon nga pwede na magsabat. Moingon putak, pwede di ay. Kinahanglan kabaluta mo stand sa tuang sariling baruganan dili kay dunalay istorya gamay madunggan mo ingon putag pwede di ay. We should check the sources. Kung ang ilang sources 56, 12, 56, 1 to 12, then we have to check the Isaiah 56, 1 to 12. Kunya karon kay nakita man nato nga paradise sa convert na. Mo apil da ita. Convert eta.
Dili man bawal magpa-convert. So if you want to join Israel, if you want to join Hashem together with these people, then fine, go convert. Wala may salaan na, pwede man na. But make sure you have to correct your intentions. Otherwise, apil ka sa gitawag og beast of the field, nga lupigon sa beast of the forest. Ano man, tungod kay dunay beast of the field, naningkamot mga hidden na nga naningkamot pagduol kay Hashem, pero ang intention mali. Ano man, mura silang iro nga dili kabaw mo pagod. Mura silang mga magbalantay, mga security guard, pero mga buta. Okay, ang leader pang-aral ay totoong makapangyarihan ngayong umaga. Okay, good Tagalog. When is it going to be your turn? Aki, Yokanan, binaksim ka. Hopefully, Yokanan, you also teach. Okay. Yes. Mahimula ka foreigner kung moadto ka Israel, pero na sa Israel dili ka foreigner. Okay. Ligation in female also mean vasectomy, yes. For boys, that is vasectomy. Basahon og sabton lagi gyud ang gibasa aron masabtan, aron ang naminaw makasabot sa yes, dili maglibog. Kay kung maghatag kag kalibog, then Hashem will hate you forever. Okay, makita nato na karon dire. Libog ka na ato. Ano man, kung maghatag lang kag kasamok sa grupo, unsa may mong rason nga naa ka diha? Ang community wala na siya gibuhat para magtukod og mga leaders nga para maghatag og samok. Ang leaders is mo lead na siya unsay tama nga intensyon. Dili kay para mao na hinoy leader, mao na hinoy mao nagka kuan maka wala na hinoy barog makadungog lag istorya dayong tuo. Makabasa lag Isaiah 56 nagtuo siya apil na siya sa verse. Sabog din. Yan ba na siya ka Ayun. if you are a leader, then you have to stand kung unsay mo nasabtan. Dili kay makabasa ka, nya wa pa ka kabalo unsay kinatibuk-an ana mo. Declare na ka nga tama ka, kay nabasa nimo, pero wa ka kasabot unsay imong gibasa. Oh. So similarly in our case, the non-Jew who learns Torah, if he learns it for wrong reason, he is punishable by death. Nga naman, magdala raman ninon, magtuon para magdalag pagkabahin-bahin. Samok. He will bring division to the community. But if he learns for the right reason, he not only lives, dili lang kay mabuhi siya, but he in living others, makabadlasig pa kay laing tao. So if a person elevates himself above his natural tendencies and thus what Hashem created him, mubuhat siya sumala kung unsay tuyo ni Hashem nga ganong gibuhat siya, the 7 universal commandments and wants to do them for the proper reason. So we study Torah for the proper observing the universal commandments that Hashem commanded them in His Torah. This brings an elevation and blessing. Kana nga klase nga tao magdala ng blessing sa community. And to all mankind, comparable what the Kohen Gadol did. So kung unsay gibuhat sa Kohen Gadol nga nahimong maayo o tama sa tubangan sa makagagahong mao to nakahalad siyang tarong o gidawat ang kapasayloan sa Israel, ingon ana pud ang mga leader sa nuhad nga nagtama nga nagdala og tama nga intention ngadto sa iyahang community. So kinahanglan ang leader duna gyud gitawag og tama nga intensyon diha sulod sa community. Dili kay maoy maguna-una og hatag og division diha sa iyang community. So the Talmud brings the above mentioned sentence to prove that he is like the Kohen Gadol. Mao na nga ang Talmud nagsulti nga ang Noahay nga nagtuman og dunay tama nga intensyon is mahisama sa Kohen Gadol. Naingon ang Talmud, we can imply that the Torah brings life. Diha pa nato makita nga ang Torah nagdalag kinabuhi. And when it could have brought an opposite, kung dili nato matarong, maadto nato sa opposite, just in the case of the Kohen Gadol nga wala dawata ang halad. So when
and none decide to do the will of Hashem. Sa diha nga ang kita maka-decide ta nga magbuhat ta sa kabubutan ni sa makagagahom. Sama ta nga nagbuhat sa buluhaton sa kuhin gadul. Bringing an elevation to all humankind. Mao gani nga ginadasig na ko ning mga kaigsuonan nga kung pwede dili gyud ta magdali-dali og tuon kung ang ato lang kaugalingon nga pagsabot ang ato ang saligan. So kung wala mo kasabot sa inyong gibasa, please lang pahibal ako ninyo kay ako ang i-try og explain sa inyo ha unsay buot ipasabot ana nga verse. Okay, dunay mga laglum ana niya nga ipasabot. So para dili magdalag division sa mga kaubanan nga nagtuo ka nga labaw ka, nagtuo ka nga leader ka, kabalo na katanan. No, dili na siya kay tanang tao is kanya-kanya na siya level of understanding. Doon na siya kanya-kanya nga gasa nga gihatag sa mga gahom. Ang importante lang, tama lang yun ang ato ang intensyon. So pareha sa ato ang example kaganina nga pwede na dahi ta maghinay-hinay as low one can be great. Di ba? Kung sa may gibuhat ni Rabay Eliezer Horquinas, hinay-hinay lang siya, bisag dugay kay siya kasabot, pero perminti man. So ngadto-ngadto nahimo siyang great rabbi, nga nahimo siyang teacher ni Rabay Akiba. Diin si Rabay Akiba ang iyang estudyante, nahimo pong teacher ni Rabay Baal Shem Tov, the Hasidic master sa mga Hudyo. So from all this, we see that even the slowest one of the slow can achieve greatness. The secret, you have to want it so badly that you will cry for it. Paningkamuti nga makuha ni mo na. Dili kay maningkamot hinuong ka o pabilib sa mga tao nga kabalo ka, nakasabot ka, dili. Kung dili paningkamutan nimo nga masabtan nimo ang mga butang nga kinahanglan natong masabtan. Parehas sa gibuhat ni Rabay Eliezer ben Horquinas. So remember, reaching great heights does not depend upon our natural talents. Kaya ang ato naabot dili na depende sa ato ang kahibalo o kaya nga buhaton. But everyone can become a great one. Kaya na to. Ang importante lang maghinay-hinay lang yun ta. Everything we accomplish is a gift from Hashem. Gikan na siya tanan kang Hashem. And Hashem will give us whatever we need to succeed. So ang makagagahom mag-supply ana as long as your intention is correct. The only thing kinahanglan i-appreciate lang nato unsay gihatag na siya. Okay, katabusan kasi details. Okay. Doon ay usa ka tawo nga ang iyang trabaho tighapot og tubig. Gitawag siya og kuan siya kaning the water carrier. Kada kabo niya tubig, agi na siya dito sa simbahan sa sinagog ni Rabay Baal Shem Tov. Kada agi niya, ana siya sa Rabay. Rabay, Baruch Hashem. So ingon po sa Rabay, Baruch Hashem, tigkabo na siya tubig. Kada adlaw nga gibuhat niya, agi dito kita muli lagi nagtuyo si Rabay bisan pag nagklase na siya. Wasa pang sakpa makita niya tong tighakot og tubig. Muli gina siya sa bintana. Kaway gina si Rabay Baal Shem Tov. Moing siya, ay Baruch Hashem, kay malipay siya sa tao nga bisag luyos kahago. Muday kang Hashem. One day, sa kaadlaw ana, niagi dito ang tao sa iya. Pero luya kaayo ang tao. Pag ingon ni Rabay Baal Shem Tov, Baruch Hashem! So ang tao, ili-ili lang sa iya, kaway lang. Wala may Baruch Hashem. Tuod man, kapoy kay siya. Mutong gidool ni Rabay Baal Shem Tov, nga naman ka. Wala lagi ka nagdaig sa mga gagahom. Ingon ko sa imong Baruch Hashem, wala lagi kang tubag. Nabala ka si Rabay Baal Shem Tov. Ingon ang water carrier. Sa manggod adlaw tanan ba? Muna niya trabaho kabo. Tanang tao diri ako'y tigkabo. Pero tanaw ra gud akong chinilas ako sapatos. So napudpud na lang kinabo. Adjug ko kapalit og chinilas. Adjug ko kapalit og chinilas. Adlaw tanan mga kinahanglan sa akong mga anak. Dinhi tanan pero wa jud ko'y natigon. Karon na ana ko'y bagong nagpuyo dito, nagpakabo na pud sa kuha mo na gihapon, wa lang gihapon ko'y natigong. So sa may sulti ni Rabay Baal Shem Tov, buhata ang tanan nga malipayon.
Lipay lagi pero wala na eh. Kapoy na kay ko ba sige lang kong kabo. Kapoy kayo ko sige lang kong kabo. Mo tong pagkaugma ni agi si Rabay katong water carrier na pud kabo. Lili na po si Rabay Baal Simtob. Pag lili niya wala siya may barukasim kay kabalo siya sa kaguol. Sa usa ka tawo pero tingala man na siya. Kalitra mag-ingon ang tao pag agi, Rabay Barok Kasim! Sanggit mo siya, Barok Kasim Rabay. Kaya Rabay naman po yung alanganin. Siya, Barok Kasim Rabay. Siya, ay Barok Kasim. Gigakos gid yan. Gawas gid siya. Bisang nagklase siya. Nigakos gid siya sa tao. Mayo dong kay nakakuan ka. Ano na siya. Usarak kabutang ako nasabtan. Rabay Baal Simtob. Nga kinahanglan sa bisan unsay butang nga imong maabot sa imong kinabuhi, dapat pasalamatan nato na akong Hashem. Kay ang Hashem mo naghatag ana. Muna nalipay kay kung dako Hashem. Kay luyo sa akong kakapoy, pero ang mga tao wala gyud muundang sa ako paghatag panalangin. Nagdungag pa, nagkadaghan ang tao, nagkadaghan akong customer. Bisan luyo sa kakapoy pero malipay na lang ko tungod kay ang magagawom wala magundang nako paghatag panalangin. Muna siya Baruch Hashem jud kaayo Hashem. Marabay Baruch Hashem. So ang lesson aning kuan na karon nga bisan tuod kanya-kanya man tag kapasidad sa pagpuyo, bisan unsay mo abot sa atong kinabuhi, bisan unsa nato kahayahay na among mga pagsulay. Ang atog yung palaban ra gyud ani is dayigon lang gyud nato ang magagawa. Kashem. Posession.